Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita. Punong-puno ng impormasyon. Laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Magandang hapon mga kaibigan. Andito na ang programa ang Kamalayan. Ayan, narinig niyo. Ang sarap pakinggan mga ibon. Ayan, magandang hapon ng Lunes. Maligayang kamalayan sa inyong lahat. Ako po si Joyce Molon at syempre kasama ko ang aking mga batang-batang mga kuya. Si Tato at Albert. Magandang hapon sa inyo. Magandang boses mo. Yan. Sige na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome sa Kamalayan. Si Albert Padlan po ito. Buenas tardes. Bienvenidos. Sana, marami na naman tayong tatalakayin today. Welcome and have a wonderful, wonderful week tayo mag-umpisa tayo ngayon. Tato. Yes, and of course, it had been a very fruitful weekend. Maraming nangyari, maraming mga masasayang naganap. At medyo pagod tayo, medyo puyat. At tuloy-tuloy pa rin ang ligaya itong pagpasok ng bagong linggo. So, tabayanan po ninyo ang ating mga magiging paksa sa araw na ito, sa oras na ito, sa Kamalayan. Ito po si Tato Malay. At of course, nais ko munang batiin ang ilang kasi actually ako photo finish ako galing ako sa isang I would say meeting, catching up because I was asked by one of our friends na yung kasama natin sa 90 days na nawawala for the longest time because of his commitment sa programa na so si Direk was asking me to really be able to give him the kind of parang catching up sa mga plans niya at kasi matagal na kaming hindi nagkita at nagkausap. So I came from there sa pagpulong namin and very I would say inspiring ang mga napag-usapan namin para sa kanya. Kasi sa kanya yung goals na yun. Parang hindi tayo nagkakaiba. No? Sa group ko naman sa 90 days, si Christian, he called me yesterday. Yung parang habol din yun kasi nasa vehicle siya. So, very busy siya. Binibuild niya yung business niya doon. So, ayun, catching up. Yun ang nangyayari sa 90 days. Catching up. Kung hindi ka nakaka-contact sa regularly, catching up, finding out what's going on, what can be done better. Yes. And kung may divine sa katawan, sa relationships, kung anong pwedeng magawa. So, yun sa kausap ko kanina, yan, si Direk Francis Passion. Yun. Yung director ng Nathaniel dati. Yan. Alright. So, Joyce, ano ba ang, ikaw alam ko, malamig-lamig pa rin pakiramdam mo. Galing ka sa may bandang malamig. Oo, ayan. Siyempre, bukod doon, kailangan natin sige, kahit hindi ka pa naman tawag nito, nagsisimula tungkol sa Kamalayan natin ngayong Lunes. Babatiin ko muna kasi ngayon ay birthday niya. Ngayong araw na to mismo, si Pilar Ilaya. Oh, yes. Happy birthday, Pilar. Happy birthday. Kaya pala nawawala ka na naman. Andito na ba siya? Ewan ko nga, nasa Magandang. Alam ko, nakabalik na siya. Ganun talaga kasi pag nagbe-birthday, nagtatago. Nagtatago. Oo. Yeah. Hindi naman style ni Pilar yan. Hindi ba, Pilar? Bigla yung lilitaw. Happy birthday. Paramdam ka naman na nandito ka. Paramdam ka ng konting nandito ka. Or join ka dito. Oo. Okay. Alright. So, in the past few days, kung naalala ninyo, napag-usapan natin yung how is it like to live in the kingdom of heaven here on earth. Here on earth. Yan. Kasi, yan ang gusto nating palabasin dito na actually dito, pwede ka mamuhay na gusto mo na sa impyerno ka, pwede rin. Gusto mo na sa langit ka, pwede rin.
So, nasa iyong pagpili yan. Pero sa araw na ito, nais kong umpisahan na ngayon ang linggo natin na iba naman ang tatalakayin na natin. Ano naman? Dahil medyo nalilihis, hindi naman nalilihis, na ano na tayo, ilang days na rin natin pinag-usapan yung topic na yan last week. So ngayon, ang gusto ko pag-usapan ay may kinalaman sa 10 kautusan. The 10 Commandments. Ang unang-una ay? Hindi, ito nga bakit natin pag-uusapan? Kasi marami sa atin nagtatanong, ano ba yan talaga yung ibig sabihin ng 10 Commandments na yan? Utos ba talaga yan sa atin in terms of yung batas na kailangan sundin? At kung batas talaga yan, bakit parang hindi naman natutupad ng maayos? Dahil walang parusa? Hindi, may parusa nga. Meron na eh. Yun na nga ang kwan eh. Kasi commandment. Yan yung parang it is gawin nyo forced. to or else. Oo. So in other words, ganun ang dating eh. So in spite of that, merong mga pasaway. Alright? So, ang tanong is, talaga bang ganun yung commandments na yon na kung babasahin natin, yun ba ang talagang ibig sabihin ng mga commandments na yun? Baka may iba pang kahulugan. Or ganun ba talaga ang pagkakasulat noon or yung pagkakabahagi sa madlang people tuloy. Wala bang Sa bawas tao, at dagdag pangbayan. yun? Kasi parang ang tanong nga dyan is, sapat na ba yun? Yung 10 na yun? O baka kailangan 50? Or was it said in a... kasi negative yun eh. Negative, do not, ganun, do not. Or what was it said in a different way? Or baka may positive ang pagkakasabi nun. O nasabi, since nakaugalian, na ang negative approach ang naibigay. Okay. Kaya, alright. question. Ngayon, ang tanong is, ano nga ba yung mga commandments na yun? Alam niyo, kasalanan ko ngayon itong araw na ito. Sa kamamadali ko kanina, kasi may meeting na inahabol ko, na kalimutan ko dalhin yung listahan. Ng 10 Commandments. Pero we'll just be working on kwan. Kaya kung tutulungan nyo kami, ayan, sila Willie, baka mailista nyo dito yung 10. O kahit na yung 5 muna, yung first 5. para hindi tayo malito. Kasi alam ko, kaya baka mamaya iba yung masabi ko eh. May iba yung pagkabigkas eh. Maiba yung tono ng commandment na yun eh. Ako sa Kristan ako dati. Oo, tayo doon sa high school. I'm the Lord thy God, thou shalt not have false gods before me. Yun ang sa English. Yun ang una. I am the Lord thy God. Thou shalt not have false. All right. Thou shalt not have other gods before me. Okay, that is a commandment. Kasi para sinasabi dyan, oy, ako ang Diyos. Ako lang. Walang iba. Alright? So, pag in-order sa iyan, ano ang reaction ng tao? Ikaw, kunyari Albert, o ikaw Joyce. Ano ang magiging reaction mo? Pag sinabihan ka na, nakikinig ka ba? Ako ang Diyos mo. At wala ka dapat ibang Diyos na susundin. Anong pagkaintindi mo nun? Ibig sabihin, kasi alam mo dati nung panahon na yon, may mga iba-ibang Diyos na pinagdadasalan. For harvest, for kung ano man yan, health siguro, baka may iba, ganun. Yung parang ganun. Weather, ganun. Kaya nga, ang tanong nga ngayon is, sabi, wag kayo magdasal sa ibang Diyos. So, sino yung pinaka-Diyos na yon? At kung ikaw ay nasabihan nun, nasabihin mo, sino kayo? Yung time na yun. Yung pinakilala ni, ewan ko lang sinabi, basta sinabi lang ni Moses. Hindi lang naman sinabi, alam mo, parang, sinabi ba ni Moses sa mga tao? Sa mga Israelites kung anong pangalan ni God? Oo. Sinabi niya talaga, I am sinabi? Tinanong niya kung anong pangalan. Sinagot siya, I am that I am. So, tinanong nga ni Moses kay God, sa burning bush, who are you? Ang sinagot sa kanya, I am. Oo. So, in other words, that I am.
So, yun ang pangalan. Yun ang pangalan. Ako ay ako rin. Ako ay ako. Ako'y ako. Ikaw, Hindi. ikaw ay ako. Hindi, yun. I am that I am. Oh. Anyway, what I'm just trying to say here is, anong pagkakaiba ng commandment? At kunyari ikaw, bilang isang follower of that commandment, para kang nasa military, di ba? Ganon eh. Wala kang, sunod ka lang. Wala kang question, wala ka lang magiging question doon. Sunod ka lang. Kasi naman sa military, parang yun ang parameters. Sunod ka lang. Oo, yun yung policy gawin nila. yung tuturo namin. Kasi life and death kasi naman ang situation nun. So, kapag nagkamali ka, di ba, mababaril ka. Gera may sundalo di ba? Okay, so kung anuhin natin, kung hindi ka naman nasa military, ano ba dapat? Ganun pa rin? Or may ibang paraan? Kasi, alam mo, kaya ang una kong nasabi kanina na hindi nasusunod dahil sumusuway nga yung iba. Kung sa military yan, hindi nga dapat sumusuway, di ba? Pag-order sa yan, dapat sundin mo eh. May mga ilan pa rin na nalilihis. Ano ang kulang kaya dun sa nangyayari yun? Kulang sa pagkalaman sa sa Pagpapaintindi siguro. psychology ng tao. Hindi, kunyari, susunod na nga eh. Pero basically, yun lang ba yun? Pagsunod lang, without question? Or maybe, ang maganda nun is, pag-aralan natin, ano ba yan? And if I would understand it fully, I will commit. Hindi ba? Iba yung commitment eh. Ikaw mismo magko-commit. Oo, susundin ko yan. Kesa yung pinuwersa mo sa akin, tatanggapin ko, pero labag sa kalooban ko. Pero pag ako nag-commit, ibig sabihin nun, ibibigay ko sa iyo ang lahat para lang matupad yung gusto nyo. So, kasi sa command, wala kang choice as a human being. Kung nadaan sa takot, oo ka lang. Pero sa kalooban mo, hindi mo susundan yun. O hindi buo sa loob mo. So, pag pinepwersa sa tao, malamang oo lang yun. Baka sumunod pa nga pero masama sa kalooban niya yun. And kadalasan nga, di ba sa ating bansa, nakikita natin, may mga batas tayo, pero karamihan ay hindi sumusunod. Di ba? Karanasan pa nga yung mga lawmakers natin ang mga sumusuway pa sa mga batas. Oo. So, ang ibig sabihin, walang commitment. Walang commitment kasi hindi naman talaga naisa sa katuparan yung mga sinasabing parusa. Hindi, kahit na palagi sabihin mo. It's not so much the parusa, Joyce. It's more of, let's say, ako, may commandment, may command. Gawin mo to, ha? Ganun. Parang, kung hindi buo sa loob ko, ano yun? Hilaw-hilaw yun. Ganun. Di ba? Malasado, whatever. Kasi hindi hinog, hindi 100%. Kaya, kung buo sa loob ko, I will commit to it. O sige, gusto ko to, gagawin ko to. Versus, gagawin ko to kasi baka masaktan ako. Baka maparusahan ako. So, anong gusto mo? Mag-commit or just to follow the commandment? Mas maganda yung commitment, I would think. Yung gusto kong gawin to. So, ito. So, paano dapat ang commandments? Hindi dapat commandments yun. Mas maganda siguro kung commitments. Actually yan, nasulat yan sa isang libro ni Neil Donald Walsh. Imbis na tinatawag ng 10 Commandments, ginawa niyang 10 Commitments. Pareho rin. Kaya lang, iniba lang niya ang interpretasyon ng pagkasabi ng commandment. Kasi pag commandment ka, parang, oy, sumunod kayo. Kung hindi, ito ang mangyayari sa inyo. Pero pag commitment, talagang buong puso ang pagsunod. Dahil, umuo ka sa kalooban mo, ginusto mo. Di ba? Yun ang natin. Alright. So, in other words, lahat ng 10 kautusan na yon ay ginawa nating mas maganda gawin nating commitment. Isa-isahin natin yon, pero at this point wala yung listahan ko, so
kung ano lang yung maalala natin dito, yun lang. So, Mababanggit yung natin. yung thou shalt not have other gods before me. Ano sa mundo kayo dun? Okay. So, in other words, doon sa una, I am the Lord thy God, thou shalt not have strange gods before me. Ngayon, kung talagang commitment ka, so parang pareho-pareho. Ang tanong dyan kanino ka magko-commit? Pare-pareho ba ang Diyos natin? Yan. Kasi iba yung Diyos ng, Alin dun sa Diyos? ng mga iba-ibang relihiyon, iba-ibang Diyos eh. Alin sa mga daan-daan na Diyos dyan ang susundan ko? Kasi nga, kanino ako magko-commit? di ba lahat yan, they speak of one God. But sa iba-ibang relihiyon, ibang klase yung mga Diyos nila. Tsaka iba-iba rin ang pangalan. Oo, iba-iba rin ang pangalan. So, in other words, ano ba talaga? Ano ba talaga yung... Mukhang kailangan natin mag-create ng groundwork dyan. Yung, saan tayo magsisimula? Kung tungkol sa commit to a God lang, magkaintindihan tayo na there's only one God. Kung mag-commit tayo ng there's only one God, kahit na iba, ano pa pangalan ng tawag natin sa God natin. Basta yun yung pinaka Yun ang, we know there is a one God who loves and cares for us. So, in other words, kung iba ang, kunyari, iba nga yung tawag mo, iba yung pangalan, pero siguro, pag nag-commit ka, whatever commitment you made dun sa pag-commit mo dun sa particular God mo, dapat i-respeto rin ng ibang tao. From another point of view. Kasi, ewan ko, baka ako lang. Sige. Or one of the few, or sa akin ganito, tsaka alam ko marami ding iba, na naniniwala sa bawat relihiyon, naiba lang talaga ang pangalan ng pagtawag sa God. Pero pag iba na yung pangalan, naiba na nga rin yung yun lang ang problema pagpapaniwala. Diba? Yun lang ang problema sa pag-religion. Kasi, etong mga gera ngayon na nangyayari, actually, these are religious wars eh. And all because of that one God. Religious one. Yun ang nakikita natin problema eh. Hindi na magkasundo kung anong klaseng God talaga. Pinakamatindi yan kung nagkataon, madalas iisang God lang ang pinag-uusapan, pero since... my God is better than your God. May ganun eh. Since religion, so may mga sariling protocol, kung ano man yan, Yes. na sinasabi ng bawat isa, you can only survive, you can only be saved dito sa amin. Ngayon na nga. So in other words, may sariling God yung sinasabi nila na pareho na nga ang God eh, pero ito yung God path. Ito lang yung daan. vehicle, ito lang yung daan doon. So same God, pero God na nga yun, ibang paraan kung paano mo makakamit. So commit tayo, sa maganda yung Tato. Let's commit to a one God na may isang God lang talaga. Okay. Di ba? So, we will not pray to any other gods. I mean, wala yung God of fertility, God of harvest, God of araw, gabi, moon, and sun, and stars, ganun. Walang God na ganun. Sa amin, dito kasi, God is everything. Everything. All is God. God is all is God. So, lahat yan. Wala nang, wag mo nang biyak-biyakin yan. Wag mo nang hiwa-hiwalay. Wag mo nang i-separate committees yan. Kung naman, okay. Kung kanya-kanya tayong paniniwala about who God is or what God is, I mean, iba-iba nga natin, no? Pananaw. Baka naman mas maganda is, sige, kung yan ang God mo, respetuhin ko na lang ang paano mo pinaniniwalaan yan. Paniniwala mo sa... which should be the case. Dapat ganon, di ba? Dapat wala na yung... ito yung God, hindi yung sa'yo, ganon. Wala na yung sasabihin natin mali yung kwan mo. Oo, kami lang ang tama. Ayan. Yan ang nangyayari. Kasi ngayon, okay, meron tayong nakikita mga major religions. At talagang maganda naman ang pakay. Correct. Pero nagkakaroon ng problema sa pag-implement ng mga policies nila. Policies, in laws, ganon. So, pinaka-basic, what you're pointing out is, Tato, yung
um, let's ask people or the followers of the religion, or followers of believers in God to commit Yes. to certain parameters. Kung anong magko-commit tayo, ito yung ano yung commit? Okay, Basta ito yung parang ito yung susundan ko to. ito yung aking magiging parang ano nga ba commitment sa Tagalog. Bibigay ko sa iyo ang aking basta ito yung suporta. Suporta. Ito yung salita ko. Magsalita ang paniniwala ko ito yung susundan natin. Ito ang susundan ko na para magkasundo tayo or para maging maging prosperous at happy ang buhay ko. I will commit to this na hindi ako magdadasal sa ibang Diyos. Isa lang. Ito lang, yung Diyos na pinaniniwalaan nating lahat. Na all-encompassing, the loving, the all-giving, the all-knowing, the all... Ano, may isa pa yun basta powerful. All-powerful God. Doon ako magko-commit. So, if we all commit to even that... omnipotent. Yun. Anyway, sige. Panalo na yun. Yun lang yung gusto kong panalo na. Okay, yun lang ang gusto kong linawin. No? I mean, if that commandment or original number one utos ay yun na nga. Siguro, kung talagang hindi tayo mag-agree kung ano kapasing magiging parang pangalan, ano yun na lang natin, respetuhin na lang natin yung style niyang pagtawag ng ganun or whatever na pag-interpret niya as to who that God is for them. Ngayon, sige. So, ano, number 2 na? Number 2 tayo. Kasi hindi natin patatapos yung kanito. Big time to. Hindi ko mabasa yun Pero before we do that, mag-station break muna tayo. Sino nagsabi mag-station break? Sabi ni Miss Si Joyce. Gadmolon. Bakit nasa labas si Joyce? Tiga-type. Tiga-type. So, mag-station break muna kami. Balik tayo kagad. Thank you. Take your tongue to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from samgyeopsal, chattelbaki to bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for 6, we give you the Boodle Bundles promo. From Kapampangan set, Inihaw set to Filipino set. For inquiries and more F&B promos, call 045-599-5000. Visit our website, www.fontana.com.ph, and like our Facebook page, facebook.com/Fontana2015 official. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Alright, nagbabalik po ang programang Kamalayan at kasama pa rin po ninyo ako, Tato Malay at si Albert Pedlan at ang aming PA dito ngayon, si Joyce Molon. Sabi niya, PA daw siya ngayon dahil nasa kabilang side siya ngayon ng aming studio. Siya ang tumatanggap ng mga tawag. Siya ang tumatanggap ng mga text at mga tawag ngayon. At dahil magmimerienda siguro to at nagpabili ng... Okay. Continue tayo dito sa ating pinag-uusapan na tungkol sa 10 Commandments. 10 Commandments. Medyo gusto natin sabihin ngayon o tawagin natin na 10 Commitments. Or ano pa ba? Pwede natin gawin 10, ano pa ba yan? 10 whatever. Tama yung maganda yung commitment kasi... Ikaw na yung nagsasabing, susunod ako.
Parang hindi nag-commit mo nga, na ako. ang commitment nga, hindi mo nga sinasabing susunod ako. Ito ang gagawin ko. Oo. Yung parang, sige, sang-ayon ako dyan. Ko-commit ko sarili ko dyan. Ayan. Ito, may isang salita ako. Isa Ito ang sa- gagawin. Yun. Yan. Kasi yung pag Commitment kinuman, yan eh. kasi talaga, pag pinuwersa mo lang, tendency is magrebelde pa yung Yun pinagsabihan. na nga, mo. baka kumontra pa nga eh. So, ngayon, yung pangalawa, bakibasa nga, Albert, yung pangalawang commandment. okay. Commitment. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Alright. Ano ba yung name? Ano ba name ni God? Basta, ano ba yung nakagulian dyan? Yung, Ano ba yung sinabi yung, sa- oh my God. Yun. Ano Oh ba my sinabi God, sa ganun. Biblia? Yung wag mo nang basta ibibigkas ang pangalan ni God ng basta-basta na walang reverence, walang respeto, walang ganun. Yung sa mga basta sinabi lang yung mga ganun nakakagalian o yung OMG, ganun. Yung name of the Lord thy God in vain yun eh. Okay. Alam mo yun, okay. Pero ano bang pagkakaintindi mo diyan, Tato? Sa Yung totoo kamalayan, lang. ang ano natin dyan sa kamalayan. Kasi ang talagang alam natin kay Moses nga nung tinanong niya what God's name is. Ang sagot sa kanya is I am that I am. Which is exactly what we also understand about the name of God. So Now, basic ang pagkakasabi ni God kay Moses, I am ang pangalan niya. I am. So wag mong bibigkasin yung I am In vain. ng hindi may maganda. kadugtong na hindi maganda na negative. Like, I am sick. Hindi pwede. Or I am so stupid. I am poor. Hindi rin pwede. I am not capable. I am not I'm qualified. only limited to this. I am. Yung ganun. So, ibig sabihin yun, you are not using it in the proper context. Bakit in vain yung negative? Hindi mo na yung in vain, di ba parang meron kang sinusubukan, tinatrabaho, para makuha mo. Tapos lahat ng efforts mo, walang nangyari. So lahat ng efforts mo are in vain. Hindi mo ma-achieve yung gusto mo. O kaya, kasi, when you speak of God, God is all powerful, all knowledge. I mean, all present. I mean, omnipresent, omniscient, and omnipotent. Yan. Omnipotent. All So, powerful, in other words, all-knowing, gano'n, di ba? Yun ang description ng God, ng Diyos. So, pag ginamit mo yan in a negative way, at yun nga, yung opposite nung being omniscient, omnipotent, and omnipresent, that means you are not using the name of God properly. You are using the name of God in vain. So, dapat mag-ingat tayo sa paggamit ng ating I am. Kaya nga yung I am, yung pinaka-pangalan nga ng Diyos at dinugtungan mo ng hindi maganda yan, you are using it talaga na hindi maganda. At saka guess what? Ang sagot ni God sa'yo dyan is yes. Oo. I am stupid. O sige, stupid ka. Kumbaga, I am parang mahina. O sige, mahina ka. Ganon. So, gamitin mo kaya ganun lang ang mga sinasabi namin dito sa Kamalayan eh. Pag may sasabihin ka rin, iisipin mo lang rin ng laman, sabihin mo na, I am capable, I am powerful, I am rich, I am successful. Doon mo nadalin kasi ang sagot niyan yes eh. Yes, you are successful. Yes, you are powerful. Yes, you are rich. Yes, you are loving. Ganun. Yung ganun. Yun na lang. Yung i-positive mo na lang yung pagsabi ng I am. Ano pa ba yung isang I am, Tato? I am, kasi yung I am that I am. Oo. Pero in the other, in terms of Kamalayan. your neighbor, your other people, Hindi, kasi ano nga, yung I am dun? yung I am, you are, we are, I am, di ba, I am, I am, we you are, we are. you are, we are, they are. Basically, lahat yun, I am pa I rin am lahat yun. Ikaw pa rin yun. Oo. Kasi nga, lahat tayo iisa. Kaya when you say you are stupid, that means I am also stupid. Yan. Yun ang mahirap dun. Pag sinabi mong stupid yung isang tao, I am din yun. Yung you are, I am din yun.
So, ikaw rin yun. Pag may sinabi kang negative, kung walang hiya siya, sabi mo, walang hiya ka, ikaw ay walang hiya rin ako. Parang tinutukoy mo sa sarili mo yun. So, yun, another choice, another thing to think about when you, pag palahusga ka sa kapwa, yun ganun pa, tinadown mo yung ibang tao, napaka-stupid mo, ganun. Ikaw pa rin yun. Ako pa rin yun. Nakabalik sa akin yun. I am kasi yun eh. At alam mo kasi lahat tayo I am eh. Di ba? We're part of God. Eh si God yung I am. Pag sinabi mong I am, you're talking about God already. And pero in that sense, ako pa rin yung sinasabi ko. Yes. So, gandahan na natin. Ano pa nga ba? Gusto mo bang mahirap, pangit pa? Ikaw, sabagay, kung doon ka masaya, hindi ba? O, di supportahan ka. Ganun na lang yun. Di ba? Yun. Okay. So, ano ba ang ating pangatlong commandment? Keep naman? holy the Sabbath day. Alright. Keep holy the Sabbath day. Holy ang Sabado. Ah, Wala, pang Sabadista lang yan. oo. Hindi ba sabi nga yung mga may particular religion that they make Saturday their holiday kasi yun ang kanila sinusunod. Alright. Kung sa ating kwan naman, pananaw sa Kamalayan, when you say keep holy the Sabbath day, in other words, you have to have a day that is special, di ba? You have to have a day that is holy. Kasi kung yun na nga, yung that Sabbath day, which is, kung Saturday yun, kung yun ang tinutukoy. Yun ang holy day mo. Oo. Ano ba ibig sabihin ng Sabbath? Sabbath is, Holy. it's a day of rest. Yun, di ba parang, yan parang doon magpapahinga, doon ano. Okay. Alright. So, in other words, meron kang araw allotted for God. Wala kang trabaho noon. Ayun. Hindi ka magagawa ng bagay na yung ginagawa mo, the usual during So, hindi the ka week. pwedeng yung tuloy-tuloy ang trabaho? Oo. Yun na nga. Ang nangyayari is, we are just, May mga kumbaga tao parang, kasi, may mga tayong tuloy-tuloy eh. Paano ba yun? ano yan? Yung tuloy-tuloy ang gawa. Ganun, araw-araw may ginagawa. Well, Sabagay hindi regular na hindi regular na work day, pero busy pa rin. hindi, ang araw naman talaga is, depende yan sa ano mo sa paggamit mo ng mga oras na pinagkakaloob sa araw na yun Okay. Kasi, like, okay. As long as it's that, yung pinaka parang rest day is a day of Kumbaga, reflection, of meditation, of thinking about your God, about ganun. Kumbaga sa Kamalayan nga, ang ating ina-emphasize is, every day is a holiday. Oo nga. Wala tayong special day na sasabihin natin, ito lang ang para sa itong sasabi nga natin na for God, no? Ganyan. So, araw-araw talaga naman. Oo naman. Oo, kasi yun na nga. Malilihis pa kasi. Maiiba pa pag hindi ka nakafocus sa love, sa God, Kasi- sa positives, di ba, sa planting the good, yung helping, tsaka ganun. At yun na nga. Malihis pa Meron din nga na ang tawag dito na pag sinasabi natin Christmas Day, 'di ba? Sinasabi natin isang araw lang yung Christmas Pero sa atin, sa Kamalayan, araw-araw ay Christmas Day. Bakit? Kasi everything or every day is what? I mean, meron ka bang araw na dapat pinagkakaitan mo ng pag-ibig, ng pagmamahal? Kasi give love on Christmas Day. Doon ka lang ba dapat nagbibigay ng pagmamahal sa Christmas Day? Tsaka kahit na giving man lang. Oo. Dapat ba Christmas, hintay mo lang ang Pasko? Para pag mag-give. Oo, sabihin mo, ano ka, sinaswerte? Akala mo, Pasko? Anong sagot doon? Dapat Sa Kamalayan? araw-araw Pasko. Oo, ang sagot doon, oo. Araw-araw Pasko. Araw-araw Pasko. Every day is a day to give love. Every day is a day to give. Yung even give ano lang, di ba? Yung encouragement. Yung mga
pinuri mo man lang, sinabi mo man lang maganda siya, magaling siya, Mm. ang laki na nun. Magbigay ka, mag-share ka ng sandwich mo. Mm. Ganon. I-share mo yung... Ako, parang kaming tato. Kung sino mga kausap namin tao, biglang napapakwento kami tungkol sa kamalayan. Yun, sharing na namin. Kasi parang... Actually, hindi naman namin... makatulong na rin talaga eh. Alright. We cannot help it eh. Hindi na namin makayang hindi maikwento. Kasi naririnig namin na baka mukhang makakatulong sa kanya to. Alright. Parang ganun. Actually, yung nabanggit mong yan, naka-reserve ako dyan sa statement na yan, sa commandment number 5. You shall not kill. Thou shall not kill. Alam mo yung, kasi okay, tayo, nag-share tayo, kapag ginusto nung nakikinig sa atin na marinig yung mga pananaw natin on kamalayan. Kung willing siya makinig. Kung willing. Kasi yung ibang mga masasabi nating nagtuturo ng kanilang paniniwala, il-impose nila eh. Yung parang pinupuwersa nila na, oy, makinig kayo sa amin. Buka lang dyan, makinig ka lang. Oo. And when you do something like that, at pinupuwersa mo isang tao, at hindi mo siya binibigyan ng choice except to believe in you, you are actually killing that person in so many ways. Spiritually? In a way, yes. Because parang sinasabi mo sa kanya na, oy, hindi ka dapat nag-iisip na ganyan. Ito lang yung tamang pag-iisip. Parang hindi mo siya binigyan ng choice. Hindi mo siya binigyan ng choice, ng free will. Oo, mahirap na yun. Pangit nga nun, ano? Oo, kasi katulad ng sabi mo nga, tayo, pag may nakakausap, hindi naman natin sinasabi na, oy, makinig kayo sa amin. Tayo ang tinatanong, ano ba yung kamalayan? Wala, kwentuhan na. Pag nag-umpisa na kami, ayun, nagkikwentuhan na kami. Oo nga, minsan paalis na ako, palayo na ako. Tapos, ano ba yung ginagawa mo? Ha? May video kami. Pero pag naumpisahan na kasi medyo mahaba. Sige na rin. Kasi sabihin mo na, kwento mo namang maayos. Kasi yung thou shall not kill, naiisip lang natin yan sa pamamagitan ng may physical na pinapatay, no? Pero when you are killing a person because you are killing his potential in a way, dahil sabihin mo sa kanya, hindi ka pwedeng maging ganyan kasi gusto ko, eto ka. So parang tinwart mo na yung kanyang ambisyon to become who he is. Who he is, someone else. You have just killed the person's may kanya-kanya tayong interest, hilig. So, yan yung isasabi natin na thou shalt not kill. Sa akin, hindi yan just physical killing, but basically, yung parang pinipuwersa mo yung gusto mo sa kanya. So, and very concerning the physical killing, pananakit ng kapwa yan. Do not kill another person or another thing. Dahil sa katulad mo rin yan made in the image and likeness of God God din yan, parang ikaw, ba't mo sasaktan? At saka wala tayong karapatan. In other words, wala tayong karapatan na pilitin yung gusto natin sa ibang tao. Except, kunyari, anak mo at minor pa yung bata, o anak mo. So, sige, turuan mo. Pero, at the age na may edad na siya na meron na siyang kaisipan ng sarili, ay hindi mo na dapat pakialaman kung ano mga magiging decision niya. Which brings us to commandment number 4. Patras sige. Honor your father and your mother. All right. Basta sundan mo lang, pag-aari ka ng magulang mo. Ganun ba? Actually, yan. Isa pa rin yan na ang hirap na. Magandang ano yan. Ano tawag dito? Maging part of the talaga that we have to really honor our parents. Kasi basically naman, that's being respectful, loving, ano. Pero, sa kamalayan, iba ang interpretasyon namin dyan. Meron kaming ibang pananaw when it comes to honoring your parents. As a matter of fact, yung male and female, yung nanay at tatay, kumbaga,
sa kamalayan, it's the conscious and the subconscious mind. The male is the conscious mind and the female is the subconscious mind. And when you impregnate, impregnate na. Yan. Ito naman, favorite subject matter naman to. The subconscious mind, nagkakaroon ng anak. Nandun na yung manifestation. So, yun yung sinasabi natin na basically, when it comes to that commandment, we are actually looking at the metaphysical interpretation of it, which means honor your subconscious and your conscious mind in terms of how you manifest life. All right. Ano nga ba tawag dyan okay, male yung conscious, female yung subconscious. And talks about ano nga ba yun? Yung parang declaration o yung decree and manifesting or the male parang creates ano nga ba yun? Yung parang yung ibang term sa psychological term ng impregnation Sino? May flash report tayo ngayon. Sige, baguhin muna natin, lipat muna tayo kay Bonnie. Meron siyang kwento siya tungkol kay Mayor from Davao. Alright, so, okay. Tuloy-tuloy pa tayo muna. At, pasok, Bonnie. Hello, Bonnie. Alonso, come in. Wala pa? Nandiyan ba si Bonnie? Bonnie, nadidinig mo ba kami? Yan, Okay, okay. game, Bonnie. Thank you. Si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na hindi ito tatakbo sa 2016 presidential election. Kasabay ng kanyang official statement ay humingi ng sorry o paumanhin ito Duterte sa mga naghahangad sa kanyang pagtakbo. Sinabi ni Duterte na hindi siya kailangan ng bansa kaya't hindi siya o wala siyang balak kumandidato sa 2016 presidential election. Kanya na lamang tatapusin ang kanyang destiny sa Davao City at kung hindi papayag ang kanyang anak na kumandidato itong si Sara Duterte na muling kumandidato bilang alkalde ng Davao City ay siya ang tatakbo muli sa pagka-alkalde. Idinagdag ni Duterte na mananatili siyang neutral at wala siyang i-endorsong presidential candidate maliban sa pag-amin na may ilan siyang senador na susuportahan. Sa kabila nito ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang mga supporter ni Duterte na hanggang Biyernes na huling araw ng filing ng Certificates of Candidacy o COC ay magbabago muli ang isip ng alkalde. Ulitin natin, may inilabas na official statement itong si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na hindi siya tatakbo sa 2016 presidential election. Bonnie Alonso nagulat para sa DCME 1530. Okay, maraming salamat, Bonnie Alonso. Maraming salamat, Bonnie Alonso. Okay, so yan ang mga yan ang latest. nagkakaroon ng mga panibagong mga pangyayari. Kasi critical itong linggo na to sa mga, Certificate of Candidacy, ganun. So, ayan, isa lang sabi ni one out Duterte, of the presidential race. Hindi na daw siya tatakbo. Okay, so whatever reasons he has for not running. Ang sinabi kasi, ang narinig kong sinabi, hindi pa daw siya gusto, Ayaw pa. Whatever. Ayaw pa daw ng bansa. Okay. Anyway. So, tuloy-tuloy tayo dito. Okay, medyo, muna tayo. Meron ako kasi na text message dito galing kay Gladys Hernando. Hi Gladys, kamusta ka na? At sa tanong nga niya is, will you please discuss ego versus soul in your program today? Yung ego raw, ano ba ang sabihin ng ego as against yung soul natin? At okay, I think si Gladys, yung malalim ang mga tinatanong. all right. Sige. Okay, basically ako I have encountered this particular thing in Facebook, no. Maganda yung nakita kong post doon and which I think will best explain what ego is like and what the soul is all about also. Okay, game. So dito nakalagay nga dito, ego seeks to serve itself. Right. Soul seeks to serve others. The ego seeks
outward recognition. The soul seeks inner authority. Maganda yun. So, ang ego, Gusto palaging ako lang. parang... I, me, and myself. Which is parang okay naman din eh. Parang pagmamahal lang sa sarili yun. Pero which is okay naman. Kasi Pero survival- ito, ano ito, ang ego is self-serving as opposed to everyone else. Yung para bang, okay naman to love yourself, to serve yourself, wag lang yung nakasagasa ka ng kapwa. So, yun ang medyo diferensya ng ego at saka ng soul. Yung soul talagang serves to, is there to serve everyone. Yung na lahat ng mga kadikit niya na soul, which is part of the biggest. We are bigger all soul, one, sabi nga. which is the soul. Okay, mahaba ito eh. Kaya tignan natin kung... Alam mo, marami ng nag-text na rin na hindi natin yung sa yung the latest good morning po sir, magandang programa nyo. Good morning Ano ba? Kung ba kasi ibang programa ito Hindi kasi Good- pag dinidiretso Good ka pa. AM. Ayan, good PM. Binago ng PA natin, si Joyce. Hindi kasi good AM na nakadikit yun. Pangit pakinggan. Parang good 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 AM. Good PM po, sir. Maganda ang programa nyo. Marami kayong natutunan. Tutulungan may hirap at marami rin Po kaming natututunan. Mabuti, yan ang kaligayahan namin. We're Actually- happy kung marami kayong natututunan. Oo. Hindi naman sa porque, yun nga, yung inaano namin. Gusto namin malinawan kasi ito sa lahat ng ating kababayan, no? Kasi marami tayong mga pinag-uusapan o mga pinaniniwalaan na hindi na-explain sa atin. Tinanggap lang natin at isinabuhay at hindi natin alam kung bakit natin isinasabuhay. Yung mga, lalo na yung mga ibang nakagulian, wala nang silbi. Hindi na nakakatulong sa buhay natin yun. Dati, okay yun. Pero, since nagbago na talaga ang takbo ng mundo, hindi na nakakatulong. Kaya ito yung basics na pinapaliwanag namin dito, na napatunayan na namin na nakakatulong talaga. Okay, may ilang minuto pa tayo rito. Si Willie kanina may talked about divinity, na-divine daw siya sa liver. Ano ba daw yung ang parang siguro mental equivalent nun? Actually, nabanggit ko na yan, Willie, nung isang araw yata eh. Kasi alam ko, ang mental equivalent niyan, kasi, yun nga, according to yun na nababasa natin dito, no? Ang mental equivalent ng may problema sa liver is anger. So, galit talaga. Galit talaga yun. Matinding galit. May matinding galit ka. So, in other words, baka naman, hindi ko kilala masyado pa si Willie in terms of... Hindi naman natin nakakausap tungkol sa pinagdadaanan niya, mga karelasyon niya, gano'n. Oo. Madalas ka ba magalit, Willie? Kasi kung madalas ka magalit, medyo bawas-bawasan mo na yan. Kasi kung may matindi kang kinaiinisan, maaaring isang tao lang yan eh. Kailangan mong matutunan i-forgive. Kasi madalas, alam mo yung mga nakakasakit sa'yo, hindi nila alam na sinasaktan din nila ang sarili nila. Hindi nila alam na minsan alam mo ang pakay ng mga yan is makatulong. Pero since yun lang ang style na naintindihan nila, which is yung to impose a commandment. Oo, yun na nga. Nagagalit sila. Ganon. Or, pag hindi sinunod, medyo away-awayin ka pa. Makakatikim ka sa akin. Yan. Oo. Imbis na papasok kasi yung ego doon eh. Yun na yun. Hindi siya natuto. Madalas gano'n. Matuto ko na lang to relax, let go, understand, forgive. Ayun. Intindihin mo na lang na hindi naintindihan ng tao yun ng pinagkagagawa niya. At kung pwede, layuan mo na lang. Huwag ka lang dumikit doon kasi alam mo nakakahawa yung negative. Kung ano man yung kinaiinisan mo, kinagagalitan mo, medyo, yung una-una, intindihin mo muna kung bakit ka nagagalit. No? Kasi, kung minsan tayo rin ang merong pananaw na hindi natin naiayos ka agad sa sarili natin. No? Kasi baka naman,
napakasimpleng bagay. Kasi merong iba, ganun konting, lang, galit na no? Ako, napapansin ko, ganun din ako Kung minsan, Ako, marami akong kinaiinisan. Kasi ma-OC ako. Gusto kong neat and clean, mga ganun. Tapos, since naiinis ako, lalong makalat yung mga tao sa paligid ko. Na-attract ko lalo. Ano ba naman yan? Taka muna, So, sabi ni Willie, sir, okay lang ba pong papalit-palit ng reliyon? kung marunong kang magtanong-tanong na ano yung dapat magiging kwan mo, mag-research ka. Hanggang sa mahanap mo yung, kasi maraming taong ganun yung nagsasearch. Para mahanap lang nila yung what works for them. Tapos ang programa natin, dahil kanina pa naghihintay, 1 oras na naghihintay ang ating kapalit dito at medyo matagal na nawala siya. Oo. At very happy to be. tabayanan ninyo ang ating pinagkakaanuhan ngayon. Pinagkakahintay-hintay. Pinagkakahintay-hintay dahil marami siyang pasabog mamaya sa kanyang programa. At walang iba ito kundi ang ating kaibigan si Danny Atienza sa kanyang programang The Phenomenal Return. So, si Albert, paalam ka na. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Babatiin ko lang si Val, ang best friend ko sa Baguio, Val Navales. Hello. Please, hanggang sa magkarinigan tayo uli bukas. Thank you very much. Si Albert Padlan po to habang bukas. Okay, so sa ngalan po ni Joyce Molon, PA namin ngayon sa araw na ito po si Tato Malay na nagsasabing isang magandang kamalayan sa inyong lahat. Dulaang UP presents William Shakespeare's King Lear. Which of you, shall we say, doth love us most? And the Filipino translation by Nicolas Pichay, Haring Lear. Mula ngayon, isa ka ng dayuhan sa akin at sa aking puso. Featuring Leo Real as King Lear and Joel Lamangan as Haring Lear. Directed by Professor Emeritus Tony Mabesa. King Lear, Haring Lear runs from October 7 to 25 at the Wilfrido Maria Guerrero Theater, UP Diliman. For inquiries, you may contact the Dulaang UP office at 926-1349. Take your tongue to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from samgyeopsal, chattelbaki to bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for 6, we give you the Boodle Bundles promo. From Kapampangan set, Inihaw set to Filipino set. For inquiries and more F&B promos, call 045-599-5000. Visit our website, www.fontana.com.ph, and like our Facebook page, facebook.com/Fontana2015official. Kaagapay ng sambayanang Pilipino ang pamahalaan, mga ahensya nito kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo, serbisyo publiko tungo sa pag-asenso. Ating tatalakayin ang inyong lingkod at your service.